Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Wala kang pasok bro, kanina ka pa nagbablog, alas 2 pa yata, di ba? Alas 4 ako nag-vlog kaganina sa Facebook nga. Sinagot ko ngayon si Tigo Umandam. Kasi doon lang kasi niya ako nakikita sa Facebook, kaya doon ko siya sinagot. Ang mali ko kasi. Pasok hindi. Last day ngayon, last day. Bukas may pasok na. Hindi. Pumasok ba si Umandam? Hindi. Hindi. Ayun. Hindi ko siya nung nakaraan, nung nung Martes, gusto niyang pumasok. Sabi ko, hindi naman kita may papasok kasi hindi ko naman alam paano kayo papasok dito. Kasi ang gamit ko OBS, kinunik ko lang sa Facebook. Hindi ko alam kung paano ko ipasok. Wala naman kasi akong Zoom. Pero hinamon ko siya ng debate. Sabi ko, magdebate na lang tayo. Maganda yan. Sa Russia. Sa Russia TV, patutunayan ko sa iyo, biblically speaking, na namatay ang Diyos. Hindi naman siya nag-reply, pero pinagmayabang niya na hindi ko raw siya pinapasok. Ay, hanggang ngayon takot pa rin si Umandam. Dating takot siya sa Dipolog, hanggang ngayon takot pa rin siya. Ay, Bisaya yan? Dyan Bisaya na, kaila ko na. O, Bisaya pala yun. Kala ko Tagalog yun. Yung intro na ko na sa Dipolog. Nakakatawa yung kanyang vlog kasi bali dyan siya yung nagsasalita, siya yung nasa video, siya yung nagaganon-ganon, pero hindi siya nagsasalita, the revealers. Nagpapagamit. Papagamit sa The Revealers pala. Napapagamit sa revealers. Tawa nga ako sa kanya eh. Sinabihan ko niya, tumigi ka sa kalokohan mo at tanggalin mo yung mask mo kasi hindi naman ikaw nagsasalita, yung the revealers naman. Sinabihan ko ng ganon doon sa vlog niya. Tawag-tawa ko eh. Hindi siya nagsasalita eh. Yung nagsasalita, ang linis ng boses, gumagamit ng condenser mic. Samantalang siya, wala siyang ginamit na mic, tapos naka-mask pa, pero ang linaw ng boses. Parang ano lang yun, parang lip sync or dubbing, ganun. Lip sync nga, nagpapagamit nga siya. Ang kanyang sarili, ginagawang puppet. Ay, kawawa naman. Kawawa nga eh. Tapos inamin pa niya ba dyan doon na ang revealers not official vlogger. Not official vlogger tapos nagpapagamit ka? Nako. Ano ba naman yan? Not official, napapagamit siya. Not official, nagpapagamit. Kung anong sabihin nun, kung makapanapak ng tao, tapos isumbong sila, di ikaw yung ikukulong. Ikaw yung nasa front eh. Siya nasa front. Si Alang naman, habulin yung wala sa front. Ikaw ang nakita dyan. Alangan doon ka pa magsabi na, hindi ako yan, nakamask lang ako dyan. Pero, nako po. Sa prosento ka lang magpapaliwanag. Sabi ko nga kawawa sarili mo kapag dumating yung araw na yan. Nagpapagamit ka sa mga taong scammer. Scammer yan ganyan yung hindi nagpapakita. Scammer talaga eh. Scammer yung The Revealers eh. Nahuli ko kasi nung pinapakinggan ko yung niya sa akin, yung kanyang atake niya sa akin, nagtaka ako. Sabi ko, bakit palagi nakamask tong tao na to? Sabi ko, COVID pa ba ngayon sa INC? Ba't palagi nakamask? Tapos tinitingnan ko, nakamask pero ang lino ng boses parang naka-condenser mic.
Sabi ko nga, tapos tinitingnan ko yung ano, yung mic, yung mask, hindi, gumagalaw. Gumagalaw na kapag humihinga siya. Doon lang gumagalaw. Tinitingnan ko tapos yung body ano niya, yung body movement niya, hindi akma sa sinasabi. Hindi tugma sa sinasabi. Oo, ganun-ganun lang siya. Oh. Gusto niyo makita? Gusto niyo ipakita ko? Yun muna para Sige, makita sige, niyo. sige. Makita ko muna bago ko umpisahan yung aking topic ay pakita ko tingnan niyo siya. Para siyang timang dito. Tingnan niyo. Alam niyo mga mahal naming kaibigan, mayroong nag-live na Depensor Katoliko, itong si Yesomar ang pangalan ng kanyang Facebook account. Kung hindi po tayo nagkakamali, ito po si Jun Rin ng punto por punto, no? Ito po yung Depensor na nagsasabi na Umigop ng hangin. si Apostol Pablo daw ay hindi sugo ng Diyos. Alam niyo, lagi namang palpak ito eh. Nung tinanong po natin sa kanyang live, no, tungkol po sa aral po nila, marami tayong tinatanong pero ang pinakapunto po na hindi po natin pakawalan, no, at ito po ay ating lilinawin. Hindi ganyan ang boses na nakamask. Diyos ay namatay. Tinatanong natin ito Kasi hindi akma yung galaw. Oh. Na si Kristo ay Diyos. Kaya tinatanong natin kung ang Diyos ba nila ay namamatay. Ay, ikaw gamit eh. Kung nakamask ka, kahit naka-microphone ka pa, hindi ganyan ang resulta sa boses. Hindi ganun. Oh, dapat hindi malino. Ang halatang nakakondensir eh. Kahit Oo. nakaano siya, nakamask siya, nakakondensir pa rin. Nakalokohan yon. Ano ba naman yan? Manluloko talaga itong mga INC na ito. Tawang-tawa ako kaya kinuha ko yung ano ba itong tao ito, ba't nagpagamit to? Sinabi pa naman niya sa vlog niya na ang mga the revealers, sabi niya sa akin, ba't ayaw mong labanan ang the revealers? Unofficial vlogger lang yan. Unofficial vlogger tapos nagpagamit ka? Nako po, wag na lang. Kaya nga hindi nga pinapatulan kasi hindi nga official vlogger tapos papatulan mo pa. Nako. Hindi official Right. vlogger. Sige, umpisahan na natin mga kapatid. No? So wait lang sakit talaga ng likod ko. Matanda na yan. Matanda na yan. Okay, sige, umpisahan ko na ba dyan ang aking na ba ako? Naka-share audio na ba ako? Naka-share audio naman siguro na. Wait lang naka-share audio na nga. Share na. Ayan, para sigurado tayo marinig mamaya. Alright, good evening mga kapatid, mga kapuntos. Welcome po ulit dito sa atin pong pag-aaral, no? At pagsagot sa mga tuligsa ng atin pong mga kapatirang protestante. So sa gabi po na ito ay isa pong INC member na si Latigo Umandam ang atin pong sasagutin mga kapatid kasi unexpectedly nung nakaraan nag-live ako sa Facebook gamit yung cellphone ko kasi gusto ko lang mag-live na habang kumakain ng ng halo-halo. Tapos pumasok ito siya without knowing na isa pala siyang INC. Basta sumagot lang din ako ng mga tanong kasi may nagtatanong kaya sumagot na lang din ako. Pinaingan niya ako ng dalawang tanong. Yung isang tanong is kung yun bang Diyos ayon sa aral nyo ay namatay. Sinagot ko, yes, ayon sa aral namin kapatid, namatay ang Diyos. Pangalawa niyang tanong, alin ba ang namatay, ang pagka-Diyos o ang pagkatao? So, sinabi ko sa kanya na hindi namamatay ang pagka-Diyos, no? Kasi pag sinabi mong pagka-Diyos, referado yan sa kanyang kalikasan. So, ang namatay, ang Diyos. So, ang nangyari mga kapatid, after nun, kinabukasan, dali-dali siyang nag-live, no? Dali-dali siyang gumawa ng content. At pinalabas niya doon sa live niya na isa kong bulaang mangangaral, nangangaral ng kontrahan. Kasi yung dalawang magkaibang sagot ko sa kanyang dalawang magkaibang tanong, pinuputol-putol niya at inilabas na magkakontra. So ito, pakinggan niyo mga kapatid, anong ginawa niya sa video ko. Pakinggan natin anong ginawa niya sa vlog niya na
pinalabas niya na yung aking mga sinasabi ay magkakontra, no? At sinagot ko 'yon, mga kapatid, na itinama ko kasi hindi niya pinakita yung buong statement ko no? So ito, mga kapatid, pakinggan muna natin siya. Ang tunay na Diyos, mga mahal naming mga kaibigan, mga kababayan, hindi po namamatay yun. Kaya kapag ka mayroong nangangaral sa inyo na ang Diyos na ipinakilala nila ay namamatay, yan po ay hindi tunay na mangangaral, hindi tunay na iglesia ang kanyang ipinangaral. Kasi ang mangangaral na tunay, kagaya ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 1:17, ang sabi po doon, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan. Pansinin niyo yan, ha? Walang kamatayan, di nakikita. Sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. Napakalinaw po ang sabi ni Apostol Pablo, ha? Sabi nga niya, walang kamatayan. Hindi nakikita ang iisang Diyos. Kaya kapag mayroong mga nagtuturo gamit ang social media na ang Diyos ay namamatay, hindi po tunay na mga ang mga kinaaniban sa taong yan. Kagaya nito, pakinggan po ninyo itong mga ngaral nito. Sabi ng mga church fathers natin, God tasted death. So yan po ang sabi ng mga ano natin, mga apostolic fathers natin, no? God tasted death. So talagang tumikim siya ng kamatayan. Ibig sabihin, namatay talaga ang Diyos. O mga mahal naming mga kaibigan, mga kababayan, saan kayo maniwala? Kay Apostol Pablo o nitong mga ngaral? Sabi ng mga ngaral na ito, ang Diyos daw ay namatay. Sabi nga daw ng mga early church father, namatay talaga ang Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, binasa natin kanina, unang Timoteo 1:17, ang Diyos ay walang kamatayan. Ngayon, mas maniwala kami mga iglesia ni Cristo, mas naniniwala kami kay Apostol Pablo na ang Diyos ay hindi namamatay kaysa doon sa mga tinatawag nilang early church father at itong mga pari at mga lipinsol katoliko na namatay talaga daw ang Diyos. Ayun, mga kapatid, no? So, ang ginawa niya, pinutol niya yung dalawang magkaibang sagot ko sa kanyang dalawang magkaibang tanong, no? Kasi again, ang unang tanong niya, namatay ba daw ang Diyos natin? Sabi ko, ayon sa turo ng simbahan, even church fathers, no, sabi ng mga santo namin, God tasted death, sabi ko sa kanya. Tapos, kaya namatay ang Diyos. Ang ikalawa niyang tanong, alin ba ang namatay, pagka-Diyos o pagkatao? Sabi ko, hindi pwedeng mamatay ang pagka-Diyos. Ang namatay ang pagkatao, pero ang nag-act ng kamatayan, yung divine person. So, yun yung sagot ko sa kanya, mga kapatid, sa kanyang dalawang magkaibang tanong. So, yun na nga, nakita nyo naman, sa vlog niya, pinutol niya, no? At pinalabas niya na ang statement ko ay magkakontra, no? Ang una kong sinabi daw, ang Diyos ay namatay, tapos biglang hindi namatay ang pagka-Diyos. So sa mga walang alam, lalabas talaga doon na palang magkakontra kasi hindi naunawan ano yung Diyos at ano yung pagka-Diyos. No? Pinutol niya ba yung akin pong statement, mga kapatid? Tapos, nagpalabas siya ng statement na kanino ba daw tayo maniniwala? No? Kay San Pablo? Kasi sabi kasi ni San Pablo sa unang Timoteo 1:17, ang walang hanggang hari ay walang kamatayan. Ibig sabihin, ang Diyos ay walang kamatayan. Tapos, ang kinut ko daw ang church fathers natin na, 'di ba, sabi ko nga, according to the church fathers, na God tasted death. So yan ang turo ng mga church fathers namin. So sino daw dapat ang paniwalaan? Okay? So, si San Pablo ba daw o yung mga church fathers ng Katoliko? So, ang nangyari, nag-quote ako ngayon, mga kapatid, ng statement ni San Pablo na si San Pablo mismo ang nagsabi. Gamit ko ang paraphrase Bible na the Living Bible, no? The Living Bible paraphrase version na kung saan si San Pablo mismo ang nagsabi na God died. Actually, the living God who died for all. Yun ang sinabi sa paraphrase Bible. So, ito yung video na kung saan gumamit ako ng
paraphrase Bible na The Living Bible, 1 Timothy 4:19. Kasi sabi niya, sino daw ang dapat paniwalaan? Church Fathers ba o si San Pablo? So, gumamit ako ng statement ni San Pablo na mababasa natin sa isang version ng Biblia na paraphrase Bible, no? Ang The Living Bible. So, ito po yun mga kapatid. Di mo ba alam na may talatang ganun sa Bible? Hindi mo alam yan, umandam? Oh, papakita ko sa iyo. Okay? Papakita ko sa iyo. Si St. Paul pa rin nagsabi. 1 Timothy, o ginamit mo ko kanina, 1 Timothy 1:17, ang Diyos ay walang kamatayan. Gagamitin ko rin ang statement ni St. Paul sa aklat din ni Timoteo na ang Diyos namatay. O, sabi ko nga sa iyo, wala kang alam sa Bible eh. O, at yung pagkikita ko sa iyo, 1 Timothy 4, umpisahan natin sa 6 hanggang 10. Okay, basahin natin sa The Living Bible. Yung mga ministro nyo, kalakas gumamit ng The Living Bible. Kapag pabor sa kanila yung talata, The Living Bible agad yan. Pupunta sa The Living Bible kung ano yung version na pabor sa kanila, pupunta yung mga ministro nyo. O ngayon, gagamit ako ng The Living Bible. No? Ano ang sinabi ni St. Paul sa The Living Bible? Sa 1 Timothy 4, 6 to 10. O, pakinggan mo, latigo umandam para aaray ka talaga sa latigo ko ngayon. O, basahin natin. If you explain this to others, you will be doing your duty as worthy pastor. Okay? So kapag ito daw ang i-explain mo sa mga tao, ay ginagawa mo yung worthy duty mo as pastor, who is fed by faith and by true teaching you have followed. So, pag ito ang explanation mo, ito yung true teaching na sinusunod mo. Don't waste time arguing over foolish ideas like latigo umandam and silly myths and legends. Spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit. Sa 8, bodily exercise is all right, but spiritual exercise is much more important and is a tonic for all you do. So exercise yourself spiritually and practice being a better Christian, because that will help you not only now in this life but in the next life too. This is the truth and everyone should accept it. Ano daw latigo umandam? Sabi ni St. Paul, makinig ka latigo umandam. This is the truth. Ito ang katotohanan and everyone should accept it. At ang lahat dapat tanggapin ito. Ano itong pinapatanggap ni St. Paul na katotohanan daw sa 10? We work hard and suffer much in order that people will believe it. For our hope is in the living God who died for all. Umandam! Wala kang alam sa Bible, latigo umandam. Natawa ako sarili ko, masyado akong nadala. No? Pero mga kapatid, so dahil doon, nagwala itong si umandam, no? Nagwala. Nagreklamo ngayon. Ba't daw ako gumamit ng paraphrase Bible? So, sabi niya, yun ng paraphrase Bible, dagdag daw yun, dagdag. Hindi niya alam anong ibig sabihin ng paraphrase, no? So, dagdag daw yung paraphrase Bible, ba't daw yun ang ginamit ko? Wala yun sa Greek. Tapos, pinagkumpara pa niya ang The Living Bible sa Biblia natin na Douay Rhymes. Ba't daw hindi ginamit ko yung Douay Rhymes? Wala namang sinabi doon na God died for all. No, bakit doon ako sa The Living Bible nagawa ng mga protestante daw? No, so ibig ba daw sabihin na yung aral namin, yung aral ko ay sa protestante. Tapos sabi pa niya na tulig sa ka sa mga protestante, tapos yung aral mo pala galing sa protestante. Ngayon, tingnan natin mga kapatid, no? Yung kanyang hinangawa na tayo daw ay gumagamit ng paraphrasing Bible. Sa kanya, ang paraphrasing sa kanya is dagdag daw. So, pakinggan natin siya mga kapatid, no, sa kanyang pag-iiyak kung bakit daw tayo gumamit ng The Living Bible. Ito, pakinggan natin si Umandam. Alam nyo, ginamit niya yung paraphrase Bible sa unang Timoteo 4:10 sa The Living Bible na dinagdagan doon na God who died. Tingnan nyo, nasa inyong screen. Yan ang ginamit niya na nakasulat. Ayaw niyang gamitin yung Douay Rhyme version at yung mga Tagalog. Kita nyo yung Douay Rhyme version. Nakalagay ba dyan? Died? Dinagdagan kasi. ng The Living Bible.
Ngayon, saan nakabatay ang aral ng Simbahang Katoliko ni John Ray? Yung ipinangaral ni John Ray, na namatay ang Diyos, nakabatay sa utak ng mga protestante. Yun pala, sinasaway nila yung protestante, sulpot daw. Ayaw niyang gamitin yung Douay Rhyme version. Wala doon nakasulat yung died. God who died. Inalis ng The Living Bible ang salitang Savior at pinalitan ng died. Yan ang inadap at pinagtanggol ni John Ray na isang Katoliko. Tapos sasabihin pa naman na sulpot ang mga protestante. Yun pala, ang aral ni John Ray ay nakabatay sa sulpot. Yung aral ko daw mga kapatid, nakabatay sa sulpot kasi gumamit daw ako ng translation na pinalitan daw ang wordings. Ba't daw hindi ko ginamit yung Douay Rhymes version? Ay nakasulat doon, Savior. Ang Savior daw, pinalitan daw ng die. Anong pinalitan ng die? Yung Savior, yun yung God na sinabi sa The Living Bible. Ano ka ba? No? Pero, sabi niya mga kapatid, wala daw sa Greek yung version natin. So, yun ang una niyang reklamo. So, yan ang ating ibabato sa kanya ngayon. No? Ayaw niya pala ng mga translation na wala sa Greek daw. Una mga kapatid, ang paraphrasing Bible ay hindi nangangahulugan na pinalitan yung context ng Biblia. Hindi po ganon. Basahin natin sa diksyonaryo anong ibig sabihin ng paraphrase mga kapatid para maunawaan nyo. Kasi sa kanya pinalitan daw yung kung ano ang nakasulat. Hindi yun ang ibig sabihin ng paraphrasing mga kapatid, no? O basahin natin ano ang ibig sabihin ng paraphrasing. Ayan. Paraphrase, no? Galing po ito sa Cambridge Dictionary mga kapatid. Kinuha ko. Ano sabi dito? To repeat something written or spoken using different words. Ano daw? Using different words. Hindi dinagdagan ang words. Bakit gumamit ng ibang pananalita? Often in humorous form or in a simpler and shorter. So, mas pinasimple yung salita at pinadali. That makes the original meaning clearer. So, para mas maklaro ng mga mambabasa ng Biblia, ano talaga ang contention ng original writer? Ano ang kanyang nais pahiwatig sa kanyang aral? So, yan po ang ibig sabihin ng paraphrasing. Hindi po yan pagdadagdag, mga kapatid. No? Hindi na unawan what is paraphrasing. Dagdag daw, hindi yung dagdag. Ang mga translator ng Bible, yung tinatawag ding paraphrase, gumagamit sila ng salita na mas madaling maunawaan ng mga bumabasa ng Biblia para maunawaan nila ng mas madalian kung ano ang konteksto sa pangangaral ni San Pablo. Kasi yung mga scholar, tapos na sila sa pag-aaral sa kung ano yung mga biblical terms na ginamit ng mga writer. Alam na nila yan, kaya mas may kredibilidad sila magsabi kung ano yung pinaka sinasabi ng isang manunulat ng Biblia. Tawag doon paraphrase, no? Nililinaw ng mga writer kung ano talaga ang pinaka tumbok na nais ipahiwatig nung writer ng Biblia. Yan po ang paraphrase, hindi po yan pagdadagdag, mga kapatid. Okay? So, isa sa kanyang ginagawa, bakit daw gumamit tayo ng The Living Bible na Protestant? Ang hindi niya alam, mga kapatid, mayroong The Living Bible na Catholic edition. Hindi niya alam na mayroong Catholic Bible na, The Living Bible na Catholic edition. Okay? So, ito po yung sa Protestant edition. Ito yung sa Protestant, The Living Bible Protestant edition. Pero mayroon ding The Living Bible. No? Wala nga kasing alam Ba't na tayo gumamit ng Protestante? Ang ginamit ko, Protestante na salin, kasi Protestante ka. Pero wag mong sabihin, wala kaming salin na The Living Bible Catholic edition. Meron kami niyan. O, ipakita ko sa inyo mga kapatid, no, ang salin ng The Living Bible na Catholic edition. Ano ba ang nakasulat dito sa The Living Bible Catholic edition? Ipakita ko sa inyo. No? Nakakatawa lang kasi itong si Umandam ayan mga kapatid. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito nakasulat no sa The Living Bible Paraphrase Catholic edition. Basahin natin ang nakasulat dito sa 1 Timothy 4:9-10. This is the truth and everyone should accept it. We work hard and suffer much in order that people will believe it,
For our hope is in the living God who died for all, and particularly for those who have accepted His salvation. Inapakalinaw kasi dito no, na sinabi ni St. Paul, no, na the living God who died for all. Ginamit ko yun kasi ang sabi niya, sino daw ang dapat paniwalaan? Si St. Paul ba daw o itong mga church fathers natin? Akala niya magkaiba ang aral ng church fathers at si St. Paul, parehas lang. O ngayon, gumamit tayo ng translation na sinabi ni St. Paul, the living God who died. So anong ginawa ni Umandam? Umaray, umiyak. Ba't daw tayo gumamit ng translation na wala daw sa original Greek? Anong wala? Ikaw lang nagsabing wala. Gumamit lang ng ibang term ayon sa definition ng salitang paraphrase. Pero mga kapatid, no? Kung allergy itong si Umandam ng paggamit ng ibang salin, no, na wala sa original manuscript, bakit hindi niya tanungin ang kanyang mga ministro? Kasi isa sa aral nila mga kapatid, di ba alam naman natin ang aral nila na sila yung tinawag sa malayong silanganan. From the far east. Yan. No? From the far east. Tapos, ang ginagamit nila, yung Moffat's translation. Take note nyo mga kapatid, yung Moffat's translation, hindi po yun para praise. No? Dynamic equivalence yun or literal equivalence. No? Ibig sabihin, galing talaga yun sa original na Hebrew. Okay? So, ang ginamit nila, yung kay Moffat, na hindi para praise. Ibig sabihin, kung ano yung original Hebrew, dapat yun ang nakasulat sa translation ni Moffat. Pero alam niyo ba mga kapatid, na sa original Hebrew, wala po yung salitang far. Wala po yun sa original Hebrew. So, ibig sabihin, ang mga ministro niya, gumamit ng translation na wala sa original Hebrew. O, pakinggan niyo mga kapatid. Pakinggan niyo ang kanilang mga ministro, no? Para mapaso itong sila Tigo Umandam kasi sila Tigo Umandam pala sabi niya allergy siya sa mga salin na wala sa original. O pakinggan natin tong pamamahayag ng kanilang mga ministro na gumamit ng salin na wala sa original. Kasi isa kasi sa aral nila mga kapatid, no, ipinapalabas nila na si Felix Manalo ang ibong mandaragit. No? Na mula sa malayong silangan daw from the far east tatawagin, no? At magiging bayan ng Diyos. So ito po ang pahayag ng kanyang mga ministro. Pakinggan muna natin. Mga kaibigan, iisa-isahin po natin ang nilalaman ng hulang yan. Ano po ang kinatuparan ng mga yan? Unahin po natin yung dako na pagmumulan. Saan po hulaan po ng Panginoon Diyos na kanyang dadalhin o tatawagin at bagit ang hula ay magbumula sila sa silanganan. Ano po ang tinutukoy na silanganan? Dito rin po sa talatang ito, Isaiah 43:5, sa salin po ni James Moffat. Ganito po ang pahayag. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Sa makatwid mga bala kaibigan, ang tinutukoy po na silanganan ay ang malayong silangan o far east. Diyan po itinakda na magmumula po ang lahing dadalhin ng ating. O, kita nyo mga kapatid, no? Gumamit sila ng Moffat translation. Kasi sa Moffat's translation kasi, napakalinaw, from the far east, no? Tatawagin daw ng Diyos ang kanyang bayan from the far east. Pero tingnan natin sa King James Version, mga kapatid, no? Tingnan natin sa King James Version kung mayroon bang sinabing far east sa Isaiah 43:5. O, basahin natin mga kapatid. King James Version, Isaiah 43:5. Fear not, for I am with thee. I will thy seed from the east. Nakita nyo, walang far east. Okay? And gather thee from the west. O, sinabi lang dito sa King James Version, I will bring thy seed from the east. Dadalhin ko ang iyong lahi sa silanganan. And gather thee from the west. At iipunin ko sila galing sa sa west. O, yan ang sinabi sa King James Version. Mga kaibigan, iisa-isahin po natin. Yun pang sinabi sa King James Version mga kapatid. Ngayon, tingnan natin
sa original Hebrew mga kapatid kung nabanggit ba ang word na far. Kasi sabi ni Latigo Umandam, allergic ako sa mga salin na wala sa original. 'Di ba? Sabi niya, yung The Living Bible daw, The Living Bible, wala daw sa original Greek. Sige, basahin natin ang original Hebrew ng Isaiah 43:5 mga kapatid para kayo makakita kung nabanggit ba ang salitang far, no? Kasi allergic daw si Umandam doon, allergic daw eh. So tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang prinsipyo. Okay? So ito mga kapatid, no? Isaiah, ayan, 43:5. So ito yung Hebrew mga kapatid, ito yung English translation, okay? So translated na po sa English mga kapatid. Basahin natin yung translation sa English ha. Not fear, for with you I am from the east. Ano daw? I am from the east. Wala pong sinabing from the far east. Walang far east mga kapatid. I will bring your descendants and from the west gather you. May nabasa ba kayo, Brother Angel, na far east, Brother Angel? Wala. Mahilig lang si Umanda ang pagpabor sa kanila. Yun na nga, no? Kapag ang ministro nila ang gumamit ng salin na wala sa original, no question at all. Pero kapag tayo ang gumamit, ang dami niyang question, no? Paraphrase daw, dagdag daw yung paraphrase kasi wala rin sa original Greek. Dagdag din yung mo, Pats. Yan nga eh. Yung Moffat's translation, malinaw na dagdag yun. Bakit? Hindi naman yun paraphrase translation ang Moffat's. Ang Moffat's ba dyan do? Paraphrase ba hindi? Paraphrase na mo, Pats. Paraphrase din. Oh. Paraphrase din pala yung Moffat's mga kapatid. Wala namang sa Hebrew eh. Pero walang far. Walang far sa Hebrew. East lang mga kapatid. So kung susundan natin ang ni Umandam, ang kaniyang tawag dito, ang kaniyang prinsipyo na hindi pwede paniwalaan ang wala sa original, bakit gumagamit ang ministro nyo nang wala sa original? At ito pa mga kapatid, kasi siya, nagpapagamit kasi siya sa The Revealers eh. No? Nakita nyo naman kaganina, siya yung nasa video, pero hindi siya yung nagsasalita. No? Nakita nyo naman, hindi siya nagsasalita. Para siyang timang, pero nagsasalita ang The Revealers. No? Nung pumasok kasi dito, nung mga unang pasok ng mga The Revealers dito, so tinanggap namin. No? Tinanggap namin kahit hindi sila nagpapakita ng mukha, okay lang, basta magtanong lang sila. So, nagkaroon lang ng conflict nung nalaman namin na ang ginagawa lang pala nila ay makakuha ng video dito, tapos ang gagawin, pagpuputol-putulin, tapos ilalako nila para sumikat sila. Kaya pinigilan na namin. Lalong-lalo na sila pala ay unofficial vlogger ng INC. So, wag nating pasikatin yung mga ganon. Alam niyo mga kapatid, nung time na pumunta dito yan si The Revealers na yung nagangalang Midan, kung maalala nyo, no? Ako ang humarap nun sa kanya, nagtanong siya, saan sa Bible, saan sa Bible. So, ibinigay natin ang kanyang gusto ayon sa Biblia, implicitly or explicitly. No? Kasi hindi naman kinakailangan lahat ng paliwanag explicit eh, no? Yung mga implicit, pwede mo rin yun na ibigay kahit na implicit lang kasi facts pa rin yun, mga kapatid. Ang problema, ayaw tanggapin ni Midan. Ngayon, itong si Brother Angel, nagsawa ka sa pakikinig kay Midan. Sabi ni Midan, sabi ni Brother Angel, Brother Midan, kanina pa kami nagbibigay sa iyo ng talata, ayaw mo lang tanggapin. Ikaw nga, magbigay ka nga sa amin ng talata na sinabi ni Panginoong Jesucristo, hindi ako Diyos. Kumagat si Midan. Sabi na mayroon na siyang talata. Ito, pakinggan natin si Midan mga kapatid. Pakinggan natin si Midan, no? Pakinggan natin. Bigyan mo nga kami, sinabi na ni ating Panginoon Jesucristo, mga anak, ako'y hindi Diyos. Sige nga. Sinabi ba niya sa Bible, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ang hindi Diyos. Meron po ba o wala? Meron po. Ayun, napakalino, di ba? Affirmatively, no? Inamin ni Midan, meron po. Meron daw. No? Meron daw talata sa Bible na inamin ni Panginoong Jesucristo, hindi ako Diyos. So ano ang sunod na nangyari? Ito mga kapatid, ang sunod na nangyari. Pakinggan natin.
Anong verse yung sinasabi mo? Anong verse? Bro, kung legit wala po yan, kayong ba't ganitong translation eh. May 1921 po ba kayo na Anong Cebuano? version? Meron Bro, po ba kayo? wala akong pakialam kung anong taon yan. Ang verse ang hinahanap ko. Kasi kahit iba-ibang version, kahit ano-anong taon pa yan, iisa lang ang salita ng Diyos. O hindi, marami. Ang salita ng Diyos, iisa lang. Ang version, madami. Kahit anong taon, walang problema. Ibigay mo sa akin yung talata para makita namin dito kung sinabi ba talaga na wala o hindi Diyos si Kristo. Ibigay mo yung talata. Anong talata? Wala po kayong translation ito. Kahit na walang Ako po ang translation, magpapakita. ibigay mo yung talata ang hinahanap ko. Talata, ibigay mo yung talata. Basahin mo sa translation mo. Wala kaming problema, ibigay mo yung talata. Yun, no? So medyo nagkaroon ng kunting Absent ba ako niyan? Absent ako niyan? yes, ano ka nito ba dyan daw? Nasa Cebu yata ikaw nun? Yay! Sayang nga, oy. Oh, so ito yung panahon na unang pasok nila dito ba dyan do na kami ni Brother Angel ang humarap. Actually, nandito din si Brother Wendell noon, nandito si Brother Wendell. Pero ako talaga ang pinakahumarap sa kanya. So, yun na, no, narinig nyo na hinanapan ko siya. Kasi inamin niya sa tanong ni Brother Angel, saan sa Biblia sinabi ni Kristo, hindi ako Diyos. So, sabi na meron. So, hinanapan ko anong talata. Ang ibinigay niya, wala kayong ganitong translation, ng ganitong salin. Sabi ko, wala akong pakialam. Basahin mo dyan. Kasi babasahin namin dito sa Tagalog kung parehas ba yung sinabi. Yun ang ano ko sa kanya. Kasi halos ayaw niya ibigay yung talata. Siya lang ang mababasa doon sa Biblia na meron siya. Sabi ko, wag ganyan. Pumasok ka dito, kami ang magpo-produce ng talata. Sabi ko sa kanya doon no? Ibigay mo yung talata, babasahin namin dito, basahin mo rin dyan sa version mo kung magkatugma ba. So, ang kasunod na nangyari mga kapatid, pakinggan natin anong sunod na nangyari. Ito ang kasunod na nangyari, pakinggan natin. Lucas 24:39. Lucas Sa 24:39. 1921 na originated from 1611, Lucas 24:39. 39. Ang bubuksan ko bro, hindi man ang version, ang Greek talaga. Ang mismong Greek ang bubuksan ko para walang daya. original Lucas. Greek? Marunong po kayo magbasa ng Greek, kaya? Mayroon ng interlinear bro. Marami ng scholar hindi mo na kinakailangan magpakahiro pa kasi may mga scholar na nagpaliwanag diyan. English, basahin na sa Greek. So, ang ginawa ko, kasi magbabasa siya ng translation, gusto kong basahin sa original Greek. So, sampal ito kay sino to? Si Latigo Umandam. Umandam. Oh, Si Latigo Latigo Umandam. Umandam. Kasi ayaw niya yung wala sa Greek. Oh, ayaw niya yung wala sa Greek. Ngayon, yung nagtuta sa kanya, gumagamit ng translation na wala sa Greek. Pero, ang nakakatuwa nito, Brother Jando, no? Itong si Midan, nung pumasok siya dito, ang ginamit niya or dala-dala niyang translation, Bisaya. Nasabi niya, pasensya na kayo kasi hindi ako Bisaya. Ang pinaniwalaan niya, yung translation na hindi niya lingwahe. Pakinggan nyo anong sabi ni Midan, no? Naniniwala siya sa translation na hindi niya lingwahe mga kapatid. Ito pakinggan nyo si Mandam, si Midan. Dito po tayo sa 39. 39 down to 40. verse 40. Basahin Ito mo. po yung sige, babasahin ko po. Tanawa, pagpasensyahan nyo na po, hindi po ako Cebuano ha. Kita nyo? Pagpasensyahan nyo na po hindi pa ako Cebuano. Hindi niya salita yung ginagamit niya pero pinaniniwalaan niya mga kapatid. No? Sige, ulitin natin yung kanyang binabasa. Dito po tayo sa 39. 39 down to 40. verse 40. Basahin Ito mo. po yung sige, babasahin ko po. Tanawa, pagpasensyahan nyo na po, hindi po ako Cebuano ha, pinagpapauna ko na po. Sige. Tanawa ang akong mga kamot ug ang akong mga ili. Ili ba yan nga ako? Gayud, ini, kupti ako ang tanawa. Kay ang Diyos, Espiritu, walay unod ug mga bukog, dili ingon sa gitanaw ninyo nga ako
aduna Mm. sa verse 40. 40. Apo. Ug sa ug sa nakapamuklong niya niini iyong gipakita kanila ang iyong mga kamot Oh. ug mga dili ba? Tiil. Siya, tiil, Oh. siya, tawo ug dili Diyos. Dili Diyos. Dili Diyos. Dili Diyos. Ayun, sa malinaw, no? Napakalinaw na ang binasa niya na translation sa Bisaya sa verse 40, no, sa huling part binasa niya na ang sinabi doon, ako tao og dili Dios, dili Dios. Inulit ko ng 4 na beses yung dili Dios, dili Dios, dili Dios kasi yun ang sinabi ng version niya, mga kapatid. Kung sa Tagalog pa, doon sa Luke 24:39 na binasa niya sa verse 40, sinabi sa translation niya na Bisaya na hindi niya lingwahe, sabi niya pagpasensyahan niyo na ako, hindi ako Cebuano. Pero yun ang ginamit niya, nakakatawa nga no, gumagamit ng translation na hindi niya kalingwahe. Yun ang pinaniwalaan niya. Yung ginagamit niyang Tagalog Bible na wala doon sinabi na si Kristo ay hindi Diyos, hindi niya pinaniniwalaan. No? So nakakatawa lang mga kapatid. Pero, ngayon, nang binasa ko sa Greek ito, ang question ko ngayon, no? Mababasa ba ito sa Greek? Original Greek? Yung pagkasabi na ako ay tao at hindi Diyos, nasa Greek ba yan? So, si Midan ating pasagutin kung nasa Greek ba yan, mga kapatid, no? Ano ang sagot ni Midan sa akin dito? Pakinggan natin. Basahin mo. 24:39 ng Luke. Ayan, no? 24:39 ng Luke. Ayan. Ang 24:39 ng Luke, may ayan na yung Greco, ito yung Greek, at ito na yung English. May ito yung translation niya. Sige, basahin mo at babasahin namin dito na mayroon bang nilagay dito sa original na hindi Diyos si Kristo. Sige, basahin mo. Diyan po sa pinakikita ninyo kuya ay wala po, pero sa translation Wala pala, po, original Greek to. Wala. Wala sa So, original wala na pala Greek. dito. Ano ang sabi sa Bible? Ano ang sabi sa Bible? Huwag kang magdadagdag. Wag dagdagan ang aking salita. Oh. Bro Mga Jando, kapatid, yes, Bro Jando. pwede mo ba ibalik yung yung pagbasa niya sa 39? Gusto ko makita. Alin yung 39? Yung tanawa ang akong mga Yung kamot. sige. Pwede nga pasilip yung balik mo nga yun. Sige. Yung binasa niyang Bisaya? Oo. Sige. Balik natin. Oh, dito po tayo sa 39. 39 down to 40. verse 40. Oh, basahin Ito mo. po yung sige, babasahin ko po. Oh. Tanawa, pagpasensyahan nyo na po, hindi po ako Cebuano ha, pinagpapauna ko na po. Sige. Tanawa ang Hindi akong ako mga kamot ug ang akong mga ili. Ili ba yan nga ako gayud ini kupti ako ang tanawa kay ang Dios Espiritu walay unod ug mga bukog dili ingon itanaw ninyo nga ako aduna sa verse Tampered. Tampered nga yan, bali dyan daw, tampered nga kasi umami na nga si nawala sa Greek eh. Ibig sabihin tampered Hindi. talaga. Talaga tampered kasi ang binasa niya kay ang Diyos Espiritu. Kay ang Diyos Espiritu. Yung pagkakabanggit, tamang-tama eh. Tanawa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. Nga ako gayud kini. Kupti ako og tanawa. Kay ang Espiritu walay unod. Og mga bukog, ingon nga gitan-aw ninyo nga ako aduna. Tiwasa daw. Tuloy mo. Sige. lalong nahuli. Oh, Wait, tuloy mo. babalik to dun sa ano, babalik. dito po tayo sa kupti ako ang tanawa kay ang Diyos Oh, Espiritu walay Diyos. ug mga bukog dili ingon sa gitanaw ninyo nga ako aduna. Oh, 40. 40. Apo. Ug sa
ug sa nakapamuklong niya niini iyong gipakita kanila ang iyong mga kamot Oh. ug mga dili ba? Tiil. Oh. Tiil Oh. siya awo ug Oy! Diyos. Oo. Dili Diyos. Dili Diyos. Ah, gidugangan! Gidugangan! Ah, Ano sa'yo? tamper! Ano yan sa'yo, Brother Jando? Sa Bisaya? Eh si og sa nakapamulong siya ni ini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamutog mga tiil, period. Period. Walang dili Diyos. Oh, ikaw na, balik na ko to rin. Ating basahin to sa ano ko, to sa Bisaya ko. Tingnan mo, tugmang-tugma talaga pagkakabanggit eh. Oh, Oo nga. sige, ulit. Sige, ulitin natin. Oh, Tayo sa Sa, 39. 39 39. down 40. verse 40. Oh, basahin mo. Sige, babasahin ko po. Oh. Tanawa, pagpasensyahan nyo na po, hindi po ako si Sige, Buano ha. sige. Pauna ko na po. Sige. Tanawa ang akong mga kamot ug ang akong mga ili. Ili ba yan nga ako gayud ini kupti ako ang tanawa Oh, ay ang pareho. espiritu walay unod ug mga bukog dili ingon sa gitanaw ninyo nga ako aduna. Oh. Sa verse 30 40. apo ug sa Pamulong. ug sa nakapamuklong Siya ni ini, na niini iyang gipakita kanila ang ang iyang iyong mga kamot. kamot Oh. ug mga tiil. dili ba? tiil. Tiil. Tuldok na dito sa iyo, Brother Jando ah. Oh, Oh. Siya awo ug dili Dios. Ayun, Dili Diyos. Dili Dios. Dili Dios. So, meron Sir, pang dagdag Mr. Oo, sa Tamper kaiba- to. Tingnan nyo mga kapatid, kay Brother Jando, sa pinakita ni Brother Jando na version, tiil, tuldok na agad. Pagkatapos ng tiil, ibig sabihin sa paa, tuldok na. Doon kay Midan, nung ginamit ni Midan, tiil, tapos meron pang ako, tao, o dili, Diyos. Dagdag talaga, tampered talaga. Mr. Tamper. Oh, so ayun, yan mga kapatid, no? Nakita niyo mga kapatid, even si Midan, aminado siya na wala yun sa Greek. So ba't ko pinapakita sa inyo ito? Ba't ko pinapakita na yung ministro nila gumagamit ng version na wala sa original version? At bakit ko pinapakita sa inyo itong kaniyang amo na The Revealers gumamit ng tampered na Biblia na wala sa Greek, na aminado nga si Midan yung The Revealers, aminado na wala sa Greek yung kanyang binabasa. Ngayon, balikan natin ano ang tuligsa nitong si Latigo Umandam sa ating pong paliwanag sa paggamit natin ng paraphrase Bible. Allergic siya kasi wala daw sa Greek. Balikan natin si Umandam. Alam nyo, ginamit niya yung paraphrase Bible sa unang Timoteo 4:10 sa The Living Bible na dinagdagan doon na God who died. Tingnan nyo, nasa inyong screen. Yan ang ginamit niya na nakasulat. Ayaw niyang gamitin yung Douay Rhyme version at yung mga Tagalog. Kita nyo yan, Douay Rhyme version. Nakalagay ba dyan? Died? Dinagdagan kasi. Na ang The Living Bible. Ngayon, saan nakabatay ang aral ng Sibahang Katoliko ni John Ray? Yung ipinangaral ni John Ray na namatay ang Diyos, nakabatay sa utak ng mga protestante. Yun pala, sinasaway nila yung protestante, sulpot daw. Ayaw niyang gamitin yung Douay Rhyme version. Wala doon nakasulat yung died. God who died. Inalis ng The Living Bible ang salitang Savior at pinalitan ng died.
Yan ang inadap at pinagtanggol ni John Ray na isang Katoliko. Tapos sasabihin pa naman na sulpot ang mga Protestante. Yun pala, ang aral ni John Ray ay nakabatay sa sulpot. Yan, no? So, kung nagrereklamo ka, kung umaaray ka, kung bakit gumagamit ako ng translation na Biblia, na sabi mo, wala sa Greek, bago mo ako questionin mo yung amo mo na the revealers, pati yung mga ministro mo na gumamit ng version na wala din sa Hebrew, no? Double standard. Huwag kang maging double standard, kapatid. At huwag mong sabihin na yung aral ko galing sa Protestante kasi ang The Living Bible na ginamit ko, Catholic edition. No? Huwag kang maging maging lantaran na talagang kita-kita yung inyong kabangmangan, kapatid. Okay? So, yun lang mga kapatid, at sana marami kayong natutunan at naliwanagan kayo sa atin pong tinapik ngayong gabi na ito. Maraming salamat, and back to you, Brother Jando. Bro, John Ray, may binigay ako sa iyo ngayon sa Babyface. Pakita mo yung Moffat na ginagamit nila na Moffat. may na translation sa Sige, Babyface. pakita natin. Parang Facebook. phrase yan, pero may inaano na aware. We need to be aware. May nakalagay na okay. Sige, no, paraphrase din pala itong Moffat. Hindi ko alam yun. Yes, pero even yung mga Bible scholar, hindi nila nire-recommend din yung mga magagaling na ano. Yan ang Itong tatlo, bro. Ito. Sige. Sige. Ito. Basahin natin, Ito yung, bakit hindi makita? Hindi pa pala Ayan, Facebook. Ayan, so ito, Sabi dito, yes, the Moffat Bible or James Moffat's translation of the New Testament is considered a paraphrase translation. It's not a word-for-word translation, but rather a thought-for-thought or meaning-for-meaning rendering of the original Greek text. Moffat aimed to make the Bible more accessible and understandable by using modern readable. This approach, while making the text easier to understand, also means that the Moffat translation might not be suitable for those seeking a strictly literal interpretation of the Bible. While the Moffat translation is appreciated for its readability and contribution to the trend of dynamic equivalence translations, it's important to be aware that it may not be the best choice for in-depth study or for those who prefer a more literal rendering of the biblical text. Aguroy, sakit naman nun, Brother Angel. Yan, bro. Hindi pala siya recommended sa mga scholar, itong Moffat. Ganun kasi ang ang ugali ng mga agency ni Manalo. Wala naman silang pakialam wala silang pakialam. Basta't ang gagamitin nila yung pabor sa kanila. Na ayaw naman yan nila Tigo Umandam. Ayaw ni Umandam gumamit ng version na wala sa original. Kaya kung sisisihin mo ako, Umandam, sisihin mo muna yung mga ministro mo at itong The Revealers, lalo na si Midan, na gumamit ng tampered na Biblia na wala sa Greek. Sabi ni Midan, yes, wala yan sa Greek. Ulo dyan do? Wala na naman si Brother Jando, mga kapatid. Okay, so tingin tayo kung may mga tanong ba dito. Sa Zoom, walang nagtanong sa Zoom So, tingin tayo kung may mga tanong ba sa mga nagtanong dyan. Mga kapatid, mag-message lang kayo sa mga nagnanais magtanong. Andito na naman si Itsoy. Tika lang Wait muna natin kung may mga tanong ba dito. Okay. Ayun. Hindi man, may nagdidebate pala dito. Si Itsoy at saka si Rula. So far, wala pa tayong nakitang mga tanong,
Sa Mark 11:17, Jesus says, "My house shall be called the house for all nations," meaning universal or Catholics. Amen. Zanler, doon sa Isaiah 43:5, yang nabanggit na lahi dyan, yan po ba ay lahing Hudiyo o Pilipino? Ayun, magandang tanong yon. Brother Angel, yung sa 43:5, lahing Hudiyo bang nabanggit doon o lahing ano? Pilipino ba daw? Yung alin doon, yung sa Far East, yung sinasabi yung nila. yung sinasabing lahi doon na ito "Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east and gather thee from the west." So itong seed nito, itong lahi na ito, Pilipino na ba ito or mga Hudiyo? Ikaw bro, ano ka, doctrinal yan sa'yo? Siyempre mga Hudiyo yan. No, actually kung i-estudyuhan natin mga kapatid yung account ni Isaiah sa 43, ang tinutukoy dyan na ibong mandaragit hindi si Manalo, si King Cyrus. Si King Cyrus na hari ng Babylonia, siya ang pinili ng Diyos na tubusin ang Israelita kasi nung panahon na yan, ang mga Israelita nasa kamay na ng mga Babylonia, yung sa ano yung Babylonia dati, yung Iran, no? Yan yung old Babylon, ang Iran. So sinakop sila ng Babylonia, pinahirapan. So ililigtas ng Diyos yung seed, ang sinasabing seed doon yung mga Hudiyo, palalabasin ni Yahweh doon sa kamay ng mga Babylonians. Ang gagamitin na ano doon si Cyrus. Si King Cyrus ang sinasabing ibong mandaragit, hindi si Manalo. Mga kapatid, yan ang history ng Isaiah 43 to 45. Si King Cyrus ang pinili na ibong mandaragit, hindi si Manalo. At yung seed na sinasabi dyan, mga Hudiyo. Kasi yung panahon na yan, ang mga Hudiyo na sa kamay ng mga Babylonians, yung mga Iranian. So, yun po ang sagot natin, Brother Angel. Iraq bro, yung... Ay, Iraq pala, Iraq, hindi pala Iran. Iraq, Iraq, yun. I stand corrected, no? Iraq. Yan ang old Babylon, ang Iraq. Amen. So actually, maganda yan. May itatopic ako sa Friday tungkol yan, no? Kung kasama talaga tayo sa Far East at nakakatuwa itong mga INC na to, no? So, pinipilit nila Far East. Pero may maganda sagot dyan sa may nakita akong na i-ano ko naman. Ako naman, for the first time, mag-ano ko ng INC. Sa Friday, no, may magandang paliwanag diyan yung kilalang CFD sa buong Pilipinas. So maganda yung paliwanag diyan tungkol diyan sa So yung po si Bro Jando ba nasa Far East na ba o nasa na ba siya? Dito may tanong dito si Drigos Blythe. Bro John Ray, pakipaliwanag nga. Yung nagtamper daw si Bro Wendell, sabi ng mga INC, at pinaniniwalaan ito ng mga kapwa nila protestante. Salamat po sa sagot. Drigos Blight, maraming beses na po yan sinagot ni Brother Wendell. No? So, di ko lang alam kung sasagutin pa yan ni Brother Wendell. At try natin. Nandiyan siya bro, so natin, baka pwede Bro Wendell, good evening. Pwede mo ba bigyang linaw, Brother Wendell? Yun pong tuligsa sa'yo, Brother Wendell, na gumamit ka rin ng tampered na Bible, Brother Wendell? Ayan, so naka-live lang si Brother Wendell, pero ayun, ask to unmute, Brother Wendell. Di ba siya co-host? Nag-list na rin ng hand si Brother Vicente Miliano. Brother Wendell! So wala talaga si Brother Wendell, baka wala siya sa upuan niya. Kapatid na Drigos Blight, maraming beses na po yan sinagot ni Brother Wendell dito. Hindi lang po talaga nila tanggap ang nasabing translation, Sister kapatid na Drigos Blight. Hindi nila tanggap ang translation. Actually, ang translation na yun, hindi Catholic translation yun. Translation yun ng mga protestante, Drigos Blight. No? So, ganyan nga sila kapag hindi pabor sa kanila, ipapalabas nila na tampered, pero pagka pabor sa kanila kahit tampered,
pasok yan sa kanila, Rodriguez Blight.